same. What a lovely name. What a lovely name, the name of Jesus. Reaching higher far than the brightest stars, sweeter than the songs they sing in heaven. Let the world proclaim what a lovely name. What a lovely name. He'll return in clouds of glory. Saints of every race shall behold His face. With Him enter heaven's city, evermore proclaim what a lovely name. Oh, What a lovely name, the name of Jesus. reaching higher far than the brightest stars, sweeter than the songs they sing in heaven. Let the world Let the world proclaim what a lovely name. Lovely name. When men sinned in the garden, that sin Jehovah could not be known. The bloodshed of animals could not forever sin atone. But the Son had compassion. He said, Father, I'll be your lamb. So once again, blood was shed as the soldiers nailed His hands. It's been 3 days since heaven watched their Prince of Glory die. His followers are in mourning, for in the tomb their Savior lies. But at the grave something is happening. As death screams, I've lost my hope. Angels rise in anticipation, for the Son is coming home. And there He comes, and He's got the blood that He shed on Calvary. And the Father says, well done, my Son. This is the last blood I'll ever need. And there He comes, and He's got the blood that He shed on Calvary. And the Father says, well done, my Son. This is the last blood I'll ever need. This is the last blood I'll ever need. Amen, amen. Alright, good morning po sa atin pong lahat. At grace and peace sa lahat mula sa
At tayo po ay magpapatuloy sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito po ay araw ng Monday. Salamat sa Panginoon. Medyo na-late po tayo ng 30 minutes. So, may nilakad po kami kagabi at inikot namin yung Tagaytay papuntang Laguna, Calamba, Canlubang. At gabi na po kami po ay nakauwi na po ng hating gabi na, maghahating gabi. Okay, so kaya tayo po ay ngayon na late po tayo. Ngunit salamat sa Panginoon sa panibagong araw naman na binigay ng Diyos sa atin upang mag-aral ng salita ng Diyos at mabigyan natin ng honor, ng glory ang ating Panginoon. Sa araw pong ito, samahan niyo po muli ako sa ating pag-aaral verse by verse sa Book of Romans at napag-usapan po natin yung wrath of God at marami na po tayong na-explore, okay, patungkol sa puot ng Diyos, no? At nakaabot na po tayo dito sa future, no? Hindi pa nangyayari ito pero pinag-uusapan na po natin dahil nakasulat na po sa Bible natin ang mangyayari sa future. So kaya po maganda rin po na pag-aralan natin yung future, ages to come, no? Kung ano yung mga mangyayari sa future. Tayo bilang body of Christ, hindi tayo natatakot dahil ang ating destination, mga kapatid, ay secured na dahil ang pangako ng Diyos, mga kapatid, tayo ay beloved ng Diyos, accepted na sa kanyang beloved. Ano po? We are blessed with all spiritual blessings in heavenly places. Amen? Tagalangit na tayo at ginawa na tayong nakaupo kasama ni Kristo sa langit. Ano po? Ephesians chapter 2. At tayo'y saved at marami pa na pag-declare ng Diyos kung sino tayo as body of Christ sa harapan ng Panginoon. So secured tayo eternally. Amen? Hindi tayo natatakot sa mga mangyayari sa future natin, no? At itong pinag-uusapan natin, it is written not for the body of Christ but for the nation Israel. Okay, it is a prophetic program, not a mystery program. Amen? Kaya napakahalaga talaga ng right division sa pag-aaral ng Bible. So mailalagay natin sa tamang lugar, tamang panahon ang bawat mga talata sa Biblia. Ano ho? Kaya mas maganda rin pag-aralan natin for our learning. Amen? Ang mga sulat na hindi para sa body of Christ, okay, hindi applied doctrinally sa body of Christ, maganda po pag-aralan din, mga kapatid. Hindi natin sinasabi na dinidisregard natin ang Old Testament, ang mga sulat sa Israel. Hindi po natin dinidisregard, mga kapatid. Lahat ng Bible ay mahalaga, no? Isinulat yan for our learning. Amen? Para may matutunan tayo at mai-compare natin sa programa ng Diyos para sa body of Christ. Amen? Makikita natin ang difference at ang Diyos ang maitataas, ang Diyos ang ating makikilala, mga kapatid, sa pag-aaral natin, rightly divided. Okay? Kaya last lesson natin, last message na pinag-aralan natin, okay, sa Revelation chapter 1, so tinalakay natin that Jesus Christ, He is the Alpha and Omega. So ibig sabihin, mga kapatid, sa pasimula at sa katapusan, si Kristo. So pag-aralan natin, amen, yung pasimula at katapusan. Amen, yung Genesis na po hanggang Revelation.
Oho. So hindi po natin sinasantabi, dinidisregard ang mga books sa Old Testament kasi po may mga nagle-label sa atin na ang binabasa lang daw natin, yung mga nagra-rightly divide daw, ang binabasa lang, ang tinuturo lang, ang pinipreach lang ay yung Romans to Philemon na sulat lang ni Pablo, no? So sila po ay nag-label sa nagra-rightly divide na puro daw tayo Romans to Philemon. Okay? Kung kayo po ay nagra-rightly divide, hindi po totoo yun. Ano po? Na ang binabasa lang natin, pinag-aaralan ay Romans to Philemon. Nakailang episodes na po tayo about sa wrath of God. Nag-umpisa tayo sa Genesis. Amen? Nag-umpisa tayo doon no, kay Adan. Nag-umpisa pa nga tayo doon kay Lucifer Amen? Nag-rebelde siya. Pinakita ng Diyos ang kanyang puot o ang kanyang judgment sa mga angels na nagkasala. Tama po? So, dinahadahan-dahan natin hanggang makarating kay Noah. And then, nakaabot na tayo dito sa Revelation. So, mga kapatid, hindi po tayo nagcha-chap-chap ng Bible na sinasabi nila na chinachap-chap natin ang Biblia. Hindi po bago ang rightly dividing. Sabi nila, pag bago, yan ay hindi totoo. Pag hindi totoo, yan ay bago. Nasaan ang bago dito na tinuturo natin? Ang rightly dividing, hindi naman bago. Bago yan sa pandinig ng iba. Maunawaan natin kasi nung narinig ko ang rightly dividing, bagamat nababasa ko yan, pero parang bago, no? Kasi nga, walang nagtuturo noon. Yung mga pastor noon na pinapakinggan ko, hindi man tinuturo ang rightly dividing, ang tamang method. Okay? So kaya bago talaga yan sa pandinig. Pero hindi siya bago na ngayon lang lumabas sa mundong ito. Nandyan na sa salita ng Diyos. Walang bago sa Biblia, mga kapatid. Amen? Kompleto na ang salita ng Diyos. Hindi tayo pwedeng magdagdag ng katuruan. Hindi tayo pwedeng magdagdag ng hindi nakalagay sa salita ng Diyos. Kasi delikado po, di ba? May danger. Pag nagdagdag tayo. Okay? Kaya salamat sa Panginoon. Ang ating tinuturo ay talagang nasa Biblia. Amen? Hindi tayo dapat maniwala sa mga nagle-label na yung mga RD na yan ay mga extreme, mga hyper. Wala na silang masabi, mga kapatid. Puro labeling na lang. Kaya mahal natin sila sa Panginoon. Mahal ko sila sa Panginoon, mga kapatid. Pero pag nire-resist nila at dahil sa pride nila, okay, ay nagle-label na sila, nagiging enemies of the cross sila, mga kapatid. Nakakaawa, no? Nagiging enemies of the cross ang mga nagle-label na yan kayo, mga kulto kayo, mga hyper kayo. So, mga kapatid, tayo ay magpasalamat sa Panginoon na tayo ay nakarinig ng truth, nalaman natin ang tamang gospel, the gospel of the grace of God. Kung wala yun, mga kapatid, ang ginawa ni Kristo sa cross na siya'y namatay para sa ating makasalanan, inilibing at muling nabuhay, ay wala po tayo. Kaya ito pong pag-aaral natin, hindi ito pagmamalaki. Ito'y pagpapasalamat sa Diyos na kilala natin ang Panginoong Jesucristo. At hindi ito dahil mas magaling tayo sa iba.
O hindi po tayo nag-aaral dito para makipagdebate, para kompetensya na mas magaling tayo. Hindi po ganun, mga kapatid. Ginagawa natin ito dahil nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa ginawa ni Kristo sa cross. Amen? At ang desire natin malaman din ng iba ang mabuting balita ng kaligtasan. Dahil marami pong binubulag si Satanas. Binubulag ni Satan ang kaisipan ng mga tao. Hindi nila alam ang tamang gospel. Ang kalooban ng Diyos, lahat ng tao ay maligtas. Kaya po meron tayong platform dito po sa Facebook, sa social media. Actually, ayoko po yung na ilalagay yung mukha ko, okay, yung pangalan ko, ayoko po yun, mga kapatid. No? Si Jesus Christ lang dapat ang makilala. Pero ito po ay ginagamit ng Diyos. Kung ginagamit ito ng Diyos, mga kapatid, para mapalaganap ang tamang gospel, mga kapatid, tatayo tayo. Amen? Mag-stand tayo sa truth. Okay, so nandito na ang aking kasama, si Brother Ryle. At welcome din kay Brother Ranilo Famat. Amen, nandito po ngayon sa Batangas at kahapon siya dumating. Okay, bati kayo, Brother Ranilo and Brother Ryle. Opo, Pastor. Amen. Sige ba? Kabati po. Sige. Magandang umaga sa lahat na kapatiran sa Panginoon. Andito na po ako sa Taal, Batangas. Amen, amen. Amen. Salamat sa mga kapatiran dito at sa kay Pastor na kinupkop tayo dito. Amen, amen. Salamat. Amen, amen. Okay, si Brother Ryle. Bati ka, Brother Ryle. Kung ano yung plano nyo ngayong araw na to. Mapagpalang umaga po sa atin mga kapatid kay Kristo. Ngayon, nag-aanda na po kami papunta ng Lipa. Pagkatapos nitong online, pupunta na kami ng Lipa. Amen, amen, amen. Okay, so si Brother Ranilo galing ng Samar. Kahapon dumating at nakiisa po sa pananambahan dito sa local church sa Taal. At na-enjoy namin ang aming fellowship. Nakasama siya sa Tagaytay, sa Calamba. So, ikot-ikot kami kagabi sa fellowship namin. Salamat sa Panginoon. Si Brother Ranilo ay sa comment ko lang ito na nagko-comment lang palagi sa ating Bible study. Pero ngayon, nakikita ko na siya, naririnig ko na ang kanyang boses. At nakita ko na ang kanyang kagwapuhan. Amen? Ayan, si Brother Ryle from Cebu, alam na natin na matagal na siya dito. At mamaya-maya ay may pupuntahan po kami. Punta po kami ng Lipa para mag-aral ng salita ng Diyos. Opo. Okay, sige po, batiin din natin, mag-pray muna tayo. Let's pray. Lord, pagpalaan niyo po ang umagang ito, patuloy kayo pong maitaas, maluwalhati sa araw pong ito. Ang salita po ninyo ang maitaas, mamagnify sa buhay namin. At patuloy kayo po ang magbigay ng understanding, ang Holy Spirit, at bigyan kami ng kaliwanagan sa lahat ng bagay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Okay, batiin po rin natin ang ating mga classmates dito sa comment section. So, unang-una si Brother Ranilo Famat. Ayan, amen. Brother Ryle, grace and peace, morning, Pastor, at sa mga kapatid kay Kristo. Ayan, si Pastor Randy Villarde, pinagpalang umaga po sa lahat, sa ating mga anak ng Diyos. Ganon din po sa iyo, Pastor Ramil. Amen. Pastor Randy sa Cavite. Si Brother Ranilo, magandang umaga, Pastor, sa lahat ng kapatiran sa Panginoon. Amen. Si Sister Emilita Labugen, good morning po, isang mapagpalang umaga po sa lahat
ng katulad kong body of Christ na tanging sa biyaya lang ng Panginoon umaasa. Amen, amen. Si Brother Listy Melina, mapagpalang umaga po Pastor Ramil, and to all brethren in Christ. Amen. Si Brother Cesar Asar Alcantara, blessed afternoon po muli Pastor and your family and all brethren. Then si Brother Frederick Lidayan, have a blessed morning po Pastor at sa lahat ng kapatiran kay Kristo. Amen. Si Sister Lori La Chica, good morning po Pastor and family and everyone in Christ Jesus. Si Brother Federico Baraza Larido Jr., blessed morning po sa lahat ng mga kapatid. Amen. Si Brother John Ribunya Jr., good morning Pastor, preach on. Then si Brother Mario Cadorna Kibuyen, amen. Blessed morning po Pastor, amen. So salamat sa mga naka-join sa atin ngayong umaga at salamat sa kagalakan na binibigay ng Diyos sa atin, sa salita ng Diyos na bibigyan po tayo ng understanding dahil sa Holy Spirit. Ano po? So tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. Okay, ang Book of Revelation sa ating pinag-aaralan, pinag-uusapan natin mga kapatid. Okay, na ang Book of Revelation is not written to the body of Christ. Okay, under the dispensation of grace. Hindi po ito isinulat para sa body of Christ. Okay, sa panahon ng biyaya, hindi po sa panahon niya ng biyaya. It is a prophetic, kingdom-focused, Israel-centered unveiling of Christ's judgment, wrath, and future glory. Amen? So, alam na po natin mga kapatid, establish natin yan sa ating mind na ang Book of Revelation, okay, ay walang kinalaman sa body of Christ. Amen? Wala po tayong doktrina na katulad ng doktrina sa body of Christ na tinuro ni Apostol Pablo. Okay? Dahil dito, nakapokus ito sa kingdom. Okay? Earthly kingdom na para sa Israel. Okay po? At ang revelation ay prophetic program ng Diyos, hindi mystery program. Amen? So ito po ay prophecy ni Daniel, and then tinawag din itong the time of Jacob's trouble. So dapat to ma-establish yan sa ating mga isipan mga kapatid. Okay? So meron tayong makukuha na mga learning, matutunan natin. Okay po? So the revelation of Jesus Christ. So dito ni-reveal, ipinahayag, inilantad ang mga mangyayari, okay, sa panahon ng tribulation period, second coming, at yung battle of Armageddon, yung defeat ni Satan, okay, yung restoration ng Israel, no, papasok sa millennium, and then tuloy-tuloy na yon hanggang sa battle sa Gog and Magog, and then destruction of the earth, ano po, and then great white throne judgment. So yan po yung mga sunod-sunod na event hanggang sa new heaven and new earth, eternity na. Okay, eternity future. So mahaba-haba ito mga kapatid na pag-aaral. Pero makita natin, hindi ito patungkol sa body of Christ. Amen? Ang body of Christ, ang hinahantay natin, rapture. At pagpunta sa langit, doon na tayo. Okay? Forever na tayo doon. So, ang dispensation of grace ay hindi po tayo tumitingin sa seal, okay, na judgment sa panahon ng tribulation period. Okay, 7 seals, 7 trumpets, 7 bowls.
Hindi yan ang tinitingnan natin. Hindi yan ang hinahantay natin. At hindi rin tayo naghahantay sa Antichrist. Ang tinitingnan po natin is our blessed hope. Okay? Titus 2:13, looking for that blessed hope. Amen? And the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Rapture po ang hinahantay natin, mga kapatid. Amen? So, yan po ang ating tinitingnan. Kaya, pinag-aralan natin yung dalawang program na magkaiba. Okay? Sa Acts 3:21, yun po yung spoken o tinatawag nating prophetic program. At yung isa po sa Romans 16:25, secret na inihayag na kay Paul. Okay? Ito po ay mystery program. It was a mystery. Dati itong misteryo. Pero nung naihayag kay Pablo, na-revealed na. Kaya hindi na siya mystery. At hindi na dapat sa atin ito mystery. Dahil nahayag na nga po, nandyan na sa sulat ni Apostol Pablo from the book of Romans to Philemon, nandyan ang plano ng Diyos para sa langit. Heavenly program. Okay po? Ang prophetic ay earthly program. Kaya dalawa po ang tao ng Diyos sa earth. Ang earthly people of God is Israel. Ang heavenly people of God ay body of Christ. So, pinag-aralan natin yan, mga kapatid, yung pagkakaiba ng dalawa. So, nais ko lang pong bigyan ng review kaunti para hindi natin makakalimutan, mga kapatid. Kaya, sa pinag-aralan natin, yung rapture at ang second coming, hindi dapat tayo makonfuse. Hindi tayo nalilito sa dalawa. Bakit magkaiba ang rapture at ang second coming? Sapagkat dalawa nga ang program ng Diyos, mga kapatid. Amen? Pag pinaghalo-halo mo yan, mga kapatid, maguguluhan ka lang. Amen? Hindi sila the same event. Dahil ang rapture ay mystery program ng Diyos for the body of Christ. Ang second coming ay prophetic program ng Diyos for the nation Israel. Amen? Dapat nating mailagay yan sa ating isip. Okay po? So, pinag-aralan natin yan nakaraan, mga kapatid. So, dadako po tayo. Okay? So, yan po yung dalawang program, ano? So, sa eternity past, meron ng dalawang programa ang Diyos. Okay? Sa eternity past. Kasi since the world began eh. Diba? Since the world began. Bago pa lalangin ang mundo, may dalawa ng programa ang Diyos. Kaya nga, Genesis 1:1. Ano yung sabi ng Genesis chapter 1 verse 1? In the beginning, God created the heaven and the earth. Amen. God created the heaven and the earth. So, dalawa po. Ano? Heaven and earth. So, may nag-rebelde sa heaven, si Lucifer. May nag-rebelde sa earth, si Adan. So, nasira ang plano both sa heaven and sa earth. Nasira yung programa na yon dahil sa rebellion. Amen. Kaya nga, may Bible tayo para alam natin ang kwento. Bakit may mystery program? Bakit may prophetic program ang Diyos? Kasi nga, may rebellion na nangyari. Amen? Nagrebelde si Lucifer. So, kailangan ayusin yan ng Panginoon. Oo. And then yung rebelde na nangyari sa earth, si Adan. So, inaayos yan ng Panginoon. Sa Bible, makikita natin kung paano yan aayusin ng Diyos. At nakita natin, kumpleto na ang Bible. Amen? Pagdating sa ages to come, magiging maayos ang lahat. Amen? Maibabalik sa magandang kaayusan. Okay?
ang lahat ng bagay. Dahil nais ng Diyos, okay, mawala ang corruption, mawala yung kasalanan. Dahil yan po ay dinala po, no, ng pride ni Satanas. Okay? So si Lucifer dahil naging mapagmataas, okay, pumunta dito, binagsak dito sa earth, at ang tao ay bumagsak din. So kaya inaayos ng Diyos, okay, ang lahat ng bagay, no, sa nangyari na rebellion. Oho. Kaya magkakaroon ng new heaven and then new earth. Oh. Ibig sabihin, yung nangyari sa atin, okay? Ang earth na ito na-corrupt, pati yung heaven, okay, na nag-rebelde doon, si Lucifer at yung 1/3 of angels sumama sa kanya, so na-corrupt. Di ba? So anong gagawin ng Diyos? Oh, i-destroy niya ang corrupt na mundong ito. I-destroy niya. Kasi pagkatapos ng millennium, di ba, ayos na yung 1,000 years, di ba? Maayos na ang earth. Eh, nag-expire ang 1,000 years. Nung na-expire, okay, yung millennium, oh, nakalaya ulit si Satanas. Di po ba, mga kapatid? Oh, doon sa bottomless pit, 1,000 years nakulong siya. So nakalaya siya ulit. Nakapandaya na naman siya dito sa earth. Imagine niyo po, mga kapatid. No, nakurap na naman ang earth after ng 1,000 years. So ano na ang gagawin ng Diyos? Oh, i-destroy niya na. Gunawin na ito ng Panginoon ng apoy. Talagang mawala na ang earth na ito. Amen? So yun po, no, dahil po sa patuloy na rebellion ng tao, kaya gunawin na ito ng Panginoon. 2 Peter chapter 3 verse 10. Amen? So yun po, no? Ang dalawang program ng Diyos. So meron ng new heaven and new earth. And then meron pang new Jerusalem pagdating sa eternity future. Oh. So dapat yan po ang mind natin, mga kapatid, na meron pong programa ang Diyos sa heaven, merong programa ang Diyos sa earth. Okay? So, mystery, heavenly program, prophetic, earthly program. So, yan po ang dalawang program ng Diyos. Pag hindi natin yan pinag-aralan, mga kapatid, maguguluhan ka sa pagbabasa ng Bible. Okay? Sabi ng Ephesians 1:10, that in the dispensation of the fullness of times, He might gather together. Sino yon na together? Yung nasa heaven at nasa earth. Kailan yan mangyayari? Sa eternity future pa yan, mga kapatid. Dispensation of the fullness of times pa yan mangyayari. Igagather niya in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth. Di ba? So dalawa, yung nasa langit at yung nasa lupa. Pagdating ng dispensation of the fullness of time sa eternity future, igagather niya lahat yan, mga kapatid. Kaya yan po yung nasa eternity future na yan, mga kapatid. Yung nasa new heaven, new earth, at yung gitna ay new Jerusalem. Napakaganda po ng Bible natin, mga kapatid. Amen? Ang ganda ng programa ng Diyos. Ang ganda ng plano ng Diyos. Kapag ang Diyos ang nagplano, laging maganda. Oo. Pag nireject yan ng Diyos, ng tao, hindi niya makikita yan. Hindi niya makikita. Kapag nireject niya ang right division,
pag nireject niya ang ang programa ng Diyos about sa mystery at sa prophetic, hindi niya pinag-aaralan ito, nire-resist niya ito, hindi mo makikita ang beauty ng plano ng Diyos. Ang ganda po, mga kapatid. Amen? Sister Athena Nicole Madrigal, good morning po sa lahat. Okay? So, God's twofold eternal plan. So, merong iisang Diyos, God's two distinct programs. Ang Diyos na yan may dalawang magkaibang programa. Okay? The prophetic, earthly program. Okay? Acts 3:21, Luke 1:70. And then the mystery, heavenly program, Ephesians 3, verses 9 to 11. Amen. So, ang gumigit na sa kanila ay ang cross. Okay? The cross. Ang ginawa ni Kristo sa cross, mga kapatid. So, dapat na-establish na po tayo kung kayo'y sumusubaybay sa atin pong Bible study. Ano po? Kasi baka may ibang mga bago na hindi pa nakapag-aral about dito. So, ano nyo po? Pwede nyo pong panoorin yung mga nauna nating Bible study kasi dadako na tayo sa Book of Revelation. Okay, so dito na pag-usapan din natin yung the Alpha and Omega. Okay, the person unveiled, Christ in glory. Sabi ng Bible, mga kapatid, no? Sa Revelation, basahin natin ang Book of Revelation. Revelation chapter 1 verse 1. Ang sabi diyan, the revelation of Jesus Christ, which God gave unto him to shew unto his servants things which must surely come to pass. And he sent and signified it by his angel unto his servant John. Kanino po binigay ang Book of Revelation o ang kapahayagan na ito na mangyayari sa future kay John, kay servant John. So ngayon, mga kapatid, tingnan natin. Okay, kasi si Paul meron din pong revelation, di ba, na binigay si Jesus Christ sa kanya. Galatians chapter 1 verse 11 hanggang 12. Okay, but I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man. Sabi ni Apostle Paul, yung gospel na aking pinapangaral hindi galing sa tao. For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. So, parehas revelation of Jesus Christ. Tama? So, dito makukonfuse ka kapag hindi mo in-apply ang right division, yung prophetic program at yung mystery program. Kasi dalawang revelation, di ba? Yung revelation kay John, yun yung Book of Revelation, lahat ng yon. Okay, ni-reveal kay John. Okay, John the Beloved. Ito naman, mayroon ding revelation kay Paul. So, same Jesus Christ ang nag-reveal. Tama? Pero, dalawang program. Amen? Different revelations in different administration o dispensation. Amen? Magkaiba yan. Kaya nga, kailangan ng rightly dividing the word of truth. Pag hindi mo yun in-apply, magkakagulo-gulo, mga kapatid. Amen? Magkakagulo-gulo. May revelation ang Diyos kay John about sa prophecy. Sa mystery naman, may revelation si Jesus Christ kay Paul. Ganun po yun, mga kapatid, pag in-apply natin ang rightly dividing. Amen? Kaya may tanong si
Brother June Ribunya. Sabi niya, Pastor, may tanong po ako. Sa darating na panahon, nagugunawin ang mundo, na itatransfer na po ba ang mga nakatira sa Millennial Kingdom sa New Earth? O silent po ang Bible tungkol sa event na yan? Pag ginunaw ang mundo, okay, hindi pa kasi meron pang Great White Throne Judgment. Oo. Bago po yung New Heaven and New Earth, meron pa pong Great White Throne Judgment. So yung mga nandoon sa millennium, hindi natin alam kung saan sila dadalhin muna. Oo. Wala nakalagay eh. So, pag nagkaroon na ng New Heaven and New Earth, doon na sila mailalagay. Okay? Tingnan natin yung mga answer ng iba po, no? Ng mga nag-aaral din. Okay? Pakisagot na lang po si Brother June sa tanong niya. Okay? So, tuloy po tayo, mga kapatid. So, the Bible reveals one Lord Jesus Christ. Tama? Iisa lang naman si Jesus Christ. Pero, meron siyang dalawang program. Okay? Magkaibang programa. Sa prophecy at sa mystery. Kaya dito nagmula ang confusion eh. Okay? Dahil hindi natin narinig sa mga nagtuturo sa atin noon na meron palang dalawang programa ang Diyos. Kaya ang nangyayari, naghahalo-halo tuloy ang doktrina. Akalain mo yung body of Christ ilalagay mo sa Book of Revelation. Kaya mga kapatid, napaka-danger talaga pag hindi mo sinunod ang instruction na mag-rightly divide. Kaya marirest mo ang scriptures unto your own destruction. Talagang distraction yan kapag hindi mo in-apply ang right division. Amen? So, ayaw ng Diyos ma-confuse tayo. May revelation si Jesus Christ kay John. Okay, hindi yun katulad ng revelation ni Jesus Christ kay Paul. Amen? Hindi natin dinidivide si Kristo. Si Kristo, isa lang siya. Hindi siya natin idinidivide. Ang dinidivide natin yung kanyang administration. Amen? Ang kanyang pagmamanage sa magkaibang tao. Okay? Magkaibang grupo ng tao. Ang Israel at ang body of Christ. Amen? Kasi, mga kapatid, hindi naman mahirap unawain ang Bible. Kung susundin lang natin, magpapakumbaba lang tayo. May Holy Spirit na tayo eh. Amen? May Holy Spirit na tayo. Siya lang ang kailangan natin. At ang tamang method, ang Bible natin, perfect yan. Perfecto na yan. So, perfect din ang method niyan sa pag-aaral ng Bible. Right division. Mga kapatid? So, ang problema lang talaga, ang pride. Yun lang talaga yung pagiging ma-pride ng tao dahil na siya eh, may title na siya, di ba? PhD na siya. Reverend na siya. Matagal na siyang pastor. Hindi niya tatanggapin ito. Kasi dahil sa pride na po yan, mga kapatid. Okay, pero kung magpapakumbaba tayo, alisin natin yung mga title natin. Ang mahalaga yung salita ng Diyos. Amen? Aanin mo yung mga title mo. Pinagmamalaki mo. Ang salita ng Diyos dapat ang maitaas, hindi ang ating sarili. Amen. So, nakita natin yung revelation kay John, yun po ay prophetic unveiling. Yun ay kapahayagan sa propesiya. Di ba? Balikan natin. Revelation 1:1.
Revelation 1 verse 1. The revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to show unto his servants things which must surely come to pass. Things which must surely come to pass. So, ano ito, mga kapatid? Prophetic. Amen? Ipapakita yung mangyayari. Okay, come to pass. So, ang Galatians 1:11 to 12, revelation din ni Jesus Christ kay Apostle Paul. Hindi yun na-receive ni Paul mula sa tao. Yung gospel na pinapangaral ni Paul ay revelation, direct, personal revelation ni Jesus Christ kay Paul. Para kanino yun? Para sa anong panahon yun? Kailan yun? Para sa panahon natin ngayon, dispensation of grace. Para sa present time natin. Sa panahon ngayon mismo, in dispensation of grace. Itong Revelation 1:1, ages to come ito, mga kapatid. Future po ito, hindi yan sa panahon natin ngayon. Amen? Kaya nga, sabi ng Hebrews chapter 1, Hebrews chapter 1 verse 1, God, okay, nag-iisa lang ang Diyos, di ba? God, who at sundry times, pag sinabing sundry, different, magkakaibang panahon, and in diverse manners, sa iba't ibang pamamaraan, spake, nagsalita, in time past unto the fathers by the prophets. Ang Biblia natin, hindi po ito isahang inireveal, isang time lang na nireveal. Iba't ibang panahon, progressive po ang pagre-reveal ng Diyos. Dahan-dahan ang pagre-reveal niya. Iba yung revelation niya in time past, iba yung revelation niya kay Paul, iba yung revelation niya kay John. Ages to come yun. Amen. Kaya meron tayong tinatawag na time past, nakaraan, but now, yung ngayon, present time, at yung ages to come. So, dapat ma-divide natin sa tatlo ang Bible. Nasaan ka sa panahon na yon? Nasa in time past ka ba? Nasa but now ka ba? Present time? O nasa ages to come ka? Ganun po, mga kapatid. I-respect natin ang timeline ng Diyos. Ang Diyos ang gumawa ng time. I-respect natin yung time ng Diyos, mga kapatid. At ang Bible, meron naka-time yan, mga kapatid. May timing ang Diyos palagi. Amen? Mayroong tamang panahon na ikukonsider natin. Okay? So, different times, sabi niyan. Different manners. Amen? Tapos sasabihin mo, yung dispensation, bago lang. Sasabihin mo, yung rightly dividing, bago lang. Inimbento nyo lang. Walang ganun, mga kapatid. Okay? Masama yan. Mag-akusa. Huwag tayong mag-accuse na hindi mo napatutuhanan, mga kapatid. Kaya sabi ni Brother Federico, mukhang may intentional silence nga ang Bible. Ang hands ko dyan ay yung nasa Daniel 12:4. Okay, ito yung sagot niya kay Brother Ranilo. Si Nanay Mercedita, good morning po, Pastor. Amen. Amen, amen. So, magkaibang panahon. Pero iisa lang ang source, si Jesus Christ. Tama? Parehas. Si Jesus Christ talaga ang nag-reveal. Pero sa ibang panahon, sa ibang group of people, para sa ibang audience, magkakaibang administration.
at magkaibang setting. Iba-iba ang setting, mga kapatid. Si John, ang revelation ni Jesus Christ kay John, ano yung setting nun? Ano yung lugar na dinala siya? Kung saan siya dinala? Revelation 6:1. Ito yung setting. And I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard as it were the noise of thunder, one of the four beasts saying, "Come and see." So ano yung setting nito, mga kapatid? Tribulation period. It is the Lord's Day. Sabi niya sa Revelation 1:1, Lord's Day, the day of the Lord. Amen? Hindi ito church age, hindi ito dispensation of grace. Ito po ay puot ng Diyos ang nireveal sa Kanya. Amen? Lord's Day, sabi niya sa verse 10, Revelation 1:10, I was in the Spirit on the Lord's Day. Hindi po yan araw ng Sunday. Nasabi nila, Happy Lord's Day, Happy Lord's Day. Ginagamit yung Lord's Day pag araw lang ng Sunday. Pero ang Lord's Day, dito po ang context, it is the day of God's wrath. Tribulation period, mga kapatid. Dahil na-rapture na po ang body of Christ. So balik na ang Diyos sa prophetic program niya. Amen? Si Pablo, ang setting niya, dispensation of grace. Amen? Hindi siya under the law, kundi under grace. So magkaiba. Magkaiba. Kay Paul, ang setting niya ay grace dispensation, hindi tribulation period. Tama, mga kapatid? Sabi ni Paul sa Romans 6:14, For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. Nasa panahon tayo ng grace. Hindi tayo nasa panahon ng wrath, ng law. Amen? Ng tribulation. Kaya, hindi para talaga sa body of Christ ang book of Revelation. Huwag mong ipipilit, mga kapatid. Huwag nating ipipilit, huwag nating ititwist. I-rightly divide natin dahil yan ang instruction para maging approved tayo sa Diyos at hindi nakakahiya. Amen? Ngayon, sa panahon ng dispensation of grace, ang Israel po, blind. Di ba? Blind sila. Romans 11:25. For I would not, brethren, that ye should not be ignorant of this mystery. Huwag tayong maging ignorante dito sa mystery na ito. Ni-reveal kay Paul, lest ye should be wise in your own conceits. Dahil sa pagiging mas marunong mo, mas marunong ka pa sa sarili mo. Hindi yun ang nais ng Diyos. Nakukunin mo yung salita ng Diyos na para sa Israel. Mas marunong ka pa sa Diyos. Huwag tayong maging ignorant dito. That blindness in part is happened to Israel. Kailan yan? Nung nireject nila si Jesus Christ. Amen. So nandito na tayo sa panahon ng dispensation of grace. Mystery program na tayo. Dahil ang Israel ngayon, cast away people. Hindi sila people of God ngayon. Amen? Pero panandalian lang yun, temporary lang yun. Blindness in part. Pero babalik ang Diyos sa kanila. I-resume ng Diyos ang kanyang plano sa kanila. I-restore ng Diyos ang kingdom para sa kanila. At tutuparin ng Diyos lahat ng pangako niya para sa Israel until the fullness of the Gentiles become in. Amen?
Sabi ni Sister Emelita Labugen, nasa Batnaw po tayo ngayon. Amen. So ito po, wag tayong mas marunong pa sa sarili natin. Dapat pag-aralan natin ang mystery na nireveal ng Diyos kay Paul. Kaya nga, ang mystery program, parang naisingit siya. Yung merong parenthesis, di ba? Parenthetical period. Ang mystery program na isingit, nasa gitna siya ng in time past at ng ages to come. Dahil po sa pag-reject ng Israel, kaya nagkaroon ng dispensation of grace. Pero yun naman po ay nasa mind na ng Diyos. In the beginning pa lang, nandun na, nasa plano na yun ng Diyos. It was hid in God. Alam ng Diyos lahat ng mangyayari. Pero ang hindi alam ng mga tao sa Old Testament na meron palang body of Christ. Meron palang mystery program ang Diyos. Yun ang hindi nila alam. Pero sinabi na yan ng Diyos kay Paul. Kaya pag inalis mo ang Romans to Philemon, yung mga writings ni Apostle Paul, alisin mo sa Bible, puro lang yan prophecy. Oho. Puro yan prophetic program. Puro yan plano ng Diyos para sa earth. Pero dahil ni-rebuild na ng Diyos kay Paul, nandun na sa Romans hanggang Philemon, meron na tayong complete revelation. May revelation sa earth, may revelation para sa heaven. So na-fulfill na ang Word of God. Kaya yan ang sabi ni Paul, to fulfill the Word of God, para makompleto na ang salita ng Diyos. So ngayon, hawak-hawak na natin ang kompletong salita ng Diyos. The complete and final revelation, ang lahat ng kapahayagan ng Diyos para sa atin sa panahon natin ngayon, sa tao, kompleto na. The Bible is complete. Amen? Dalawa ang plano ng Diyos. Heavenly and earthly. Kompleto na, mga kapatid. Okay? So, ang hinahantay na lang natin, mga kapatid, yung rapture. Until the fullness of the Gentiles become in. Pag napuno na yon, and then, pag nag-rapture, and then tribulation period sa Israel na yon, mga kapatid, papasok na sila sa kingdom. Amen? O sabi dyan, sa verse 26, and so all Israel shall be saved. National yan. National salvation yan. Israel shall be saved. Yan ang future ng Israel. Kaya kung ikaw ay Gentile, wag mong kunin yan. Hindi ka Israel. Kung ikaw ay body of Christ, wag mo rin kukunin yan. Hindi ka Israel, body of Christ ka. Amen? Okay, malapit na po tayo matapos, mga kapatid, at may lakad po tayo ngayon, no? So, ini-establish lang natin na magkaiba po ang dalawang programa na yon, ang prophetic at ang mystery program. Okay? So, ano yung nireveal kay John, no? Yung prophetic program, at pinapakilala po doon si Kristo ay king, as a conquering king. Okay, sabi ni John sa kanyang sulat sa Revelation, Revelation chapter 19. Okay, Revelation chapter 19 and verse 16. And he had on his vesture and on his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. Amen? So ano ang subject ng Revelation?
kay John the Beloved. Oh. Sino si Jesus Christ as King of Kings and Lord of Lords? Tama? Conquering King. So ito po ang second coming ni Jesus Christ, na maghahari na siya dito sa earth. Amen? Kay Paul, mga kapatid, ang revelation kay Apostle Paul, okay, sa panahon natin ngayon, ang pinapakilala niyang Kristo, okay, tingnan natin sa Ephesians 1. Ephesians 1:22. Okay, and had put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church, which is his body, the fullness of him that filleth all in all. So, anong pinapakilala? Ano yung revelation kay Paul? Si Jesus Christ is the head of the church. Christ as head of the body. Amen? Kay John, King. Okay? As conquering King, si Kristo. Pero kay Paul, Christ as head of the church. Nakita natin ang kaibahan, mga kapatid? Oh, same person, Jesus Christ. Same Savior, but in different offices. Different times, different setting, okay? Different manner, different audience, mga kapatid. Pero same lang yun si Jesus Christ. Sa panahon natin ngayon, He is our head. Kung tayo'y member ng body of Christ, He is our head. Tama? Siya yung ating ulo. We are the body and members in particular. And then sa prophetic program para sa Israel, siya ay king. Amen? Siya yung king of Israel. The Messiah. Oh. Amen? Colossians chapter 1 verse 18. And He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. Kaya nga, dito sa panahon natin ngayon, kung member tayo ng body of Christ, sino ang nag-iisang head natin? Si Jesus Christ. Hindi ang pastor. Si Jesus Christ ang head. At sa lahat ng bagay, siya lang ang dapat first. Siya ang una, preeminence sa lahat ng bagay. Hindi yung tradisyon, hindi yung denomination. Amen? Hindi yung personality ng leader. Hindi yung opinion natin. Dapat si Jesus Christ ang preeminent sa church, sa body of Christ. Amen po, mga kapatid. Huwag tayong magmamalaki, no, sa mga education natin na sumasalungat sa katotohanan. Amen? Okay, so Revelation. Tingnan natin yung Revelation kay John. Okay, Revelation. Anong oras na, bro? 7:39. 7:39. Okay, mabilis na lang po ito, mga kapatid. Okay, Revelation 1:1. Doon pa rin tayo, no? Ayan. The revelation of Jesus Christ, which God gave unto Him to show unto His servants things which must surely come to pass, and He sent and signified it by His angel unto His servant John. Okay, kay John, ano? Verse 10. Basahin natin yung verse 10.
I was in the Spirit on the Lord's day. Anong day yan? Day of the Lord, tribulation period. And heard behind me a great voice as a trumpet. So, ano makikita natin mga kapatid? No, kay John, no, puro yan mga signs, mga symbols, mga seals. Ang daming nire-reveal sa kanya. Di ba? Na mga signs and symbols and seals. Okay? Pero kay Paul, hindi po ganyan ang pag-reveal sa kanya, yung style. Ano bang style ng pag-reveal ng Diyos kay Paul? Ganyan ba, mga kapatid? May mga signs, may mga symbols, okay? May mga tawag dyan, seals, may mga judgments. Hindi ganon. Ang binigay ng Panginoon kay Paul, sound doctrine. Amen? Sound doctrine. Ang gospel of the grace of God. At yung mga doktrina, spiritual na doktrina, mga kapatid, para sa body of Christ. Amen? Kaya nga, sabi niya, huwag kayong makinig sa ibang gospel. 2 Corinthians 11. 2 Corinthians 11, verse 3. But I fear lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ. Simplicity. No? Ang gospel, napakasimple. Pero, marami po ang naguguluhan. No? Kinukomplikado kasi yan ni Satanas. Okay? Dinadagdagan niya ni Satanas. Ginagawa niyang mahirap ang simple. Ginagawa niyang complicated ang napakasimple na gospel. At sabi dito sa verse 4, sabi dito, for if he that cometh preacheth another Jesus, whom we have not preached, or if he receive another spirit, which ye have not received, or another gospel, which ye have not accepted, ye might well bear with him. Kasi nga, ang nireveal kay Paul, yung gospel of the grace of God. Amen? Kaya pag may nag-preach ng another gospel, sumpain. Sabi niya, itakwil. Let him be accursed. Kumbaga, yung mga revelation kay Paul, mga kapatid, yung mensahe, yung doktrina, okay, na nakapagliligtas sa panahon natin ngayon. Romans 16:25. Okay, Romans 16:25. Now to him that is of power to establish you according to my gospel. Kailangan natin yun. Ang nireveal ng Panginoong Hesus na gospel kay Paul. Sabi niya, my gospel, doon tayo ma-establish. Doon tayo magiging matatag. And the preaching of Jesus Christ, anong preaching ni Jesus Christ? Sa earthly ministry niya? Hindi. Kundi according to the revelation of the mystery. Ibig sabihin, mga kapatid, may preaching si Jesus Christ during nandun siya sa langit at ginamit niya si Paul. Nireveal ni Jesus Christ kay Paul ang mystery at yung preaching na yan, mga kapatid, ang doktrina yan ay hindi galing kay Paul, galing kay Jesus Christ. Yan yung mga mystery doctrine, Romans to Philemon. Diyan tayo magiging matatag. Amen? Hindi yung mga doktrina sa earthly ministry ni Kristo. Hindi yung doktrina na para sa Israel, para sa kingdom ng Israel. Hindi po yun ang para sa atin, mga kapatid. Ang papakinggan nating preaching na magpapatatag sa atin, yung preaching ni Jesus Christ according to the revelation of the mystery. Glory to God, mga kapatid. Amen?
Oh, sabi ni sino to? Sister Mardy, amen. To God be the glory forever, amen. Preach on, Pastor. Sister Mary Ann Binluan, amen. Brother Ranilo, kaya kung tatanungin natin ang ibang mga kapatiran sa pananampalataya, kung sino ang head sa church nila, pero kung si pastor, bla 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 ang sagot nila, mali talaga. Blinded lang ata sila. Si Brother Clifford o na Lima, naku pastor, ginagamit ko yan every Sunday, hindi pala yan Lord's Day. Ang context ng Lord's Day, tribulation period. Okay. Brother Ranilo, the day of the Lord is the day of wrath. Brother Berhel Tolomia, actually ang pangyayari na ginawa kay Paul. Sister Mercedita, amen. Brother Frederick, amen. Preach on, praise God po. Kaya mga kapatid, mahalaga talaga ang right division. Yun ang ini-establish natin dito. Pag hindi, mga kapatid, magulo ang pag-aaral mo. Hindi ka mapunta sa knowledge of the truth. Ever learning ka lang. Pero hindi ka makapunta sa knowledge of the truth. Amen. So, kay John, ang inireveal sa kanya na revelation ay patungkol sa Israel. Okay? Israel at sa mga Gentiles na nandoon sa tribulation period. Amen? Yun po ang scope. Walang body of Christ doon sa time na yon. Kasi na-rapture na nga Ang body of Christ, mararapture muna bago ang tribulation period. Kaya ang i-reveal ni Jesus Christ kay John sa Book of Revelation, yung mga mangyayari dito sa earth, okay, na nandito yung bansang Israel at nandito yung mga Gentiles na naiwan. Naiwan po sila. Hindi sila nakasama sa rapture. Di ba? Okay, Revelation chapter 7. Revelation chapter 7 and verse 4. Ayan. And I heard the number of them which were sealed, and there were sealed 144,000 in all the tribes of the children of Israel. Di ba? Israel. 144,000. Sila yung may silyo. Sila yung gagamitin ng Diyos sa time na yon. Walang body of Christ, mga kapatid. Wala po sa tribulation period ang body of Christ. Ang gagamitin ng Diyos na mag-evangelize, okay, at ang gospel nila ay gospel of the kingdom. Ang ipipreach nila ay kingdom, yung pagdating ni Kristo after ng 7 years tribulation. Hindi po gospel of the grace of God. Amen. Okay? So, kay Paul, ang nireveal kay Paul, ito po, sa 1 Corinthians 12:13, body of Christ, ang nireveal kay Paul. Hindi po 144,000. Sabi dito, for by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. Tingnan natin mga kapatid. Ang body of Christ na baptize ng Espiritu, ng isang Espiritu, ang Holy Spirit. Hindi po ng water baptism. Amen? Sabi ng mga ibang mga baptist, sabi nila, kailangan ma-water baptize ka para mapasok ka sa body of Christ. Private interpretation yun. Nasaan ang water dyan? Sabi nila daw, ano yan? Ang ibig sabihin niya, nilid siya ng Holy Spirit para magpa-water baptize. Okay?
Ang nagbabaptize po para mapunta tayo sa body of Christ ang Holy Spirit, hindi pastor ng Baptist. Hindi denomination. Kaya nabubudol tayo kasi nagpapaniwala tayo sa mga maling interpretation. Okay? Ang Holy Spirit po ang nagbaptize sa isang nanampalataya patungo sa katawan ni Kristo. Kasi nga, ang mga denomination, bias yan sa kanilang denomination. Yung mga nagpipreach, sabi nila, kami lang ang tama, kami lang ang relihiyon na maliligtas, kami lang. Kaya lahat ng dyan, babasahin nila, bias yan sa denomination nila. Pag may nakita silang baptize, word na baptism, water baptism yan. Baptist yan. May nabasa silang church, kahit walang nakalagay na baptist, baptist yan. Kami yan. Ikiklaim nila, sila lang yan. Denomination nila yan. Lahat ng so-called Christian denomination nagkiklaim na sila ang church ng Diyos. Sila ang tama. Pero ang salita ng Diyos, mga kapatid, ito yung tama. Amen? Hindi yung private interpretation. Mag-stay tayo sa tinuturo ng salita ng Diyos. Kaya niyang i-interpret ang sarili niya. Hindi natin kailangan ng interpretasyon ng tao. Okay, mga kapatid. Napaka-delikado po kapag napunta ka sa mga private interpretation. Okay? Kaya hanapin mo ang church na nag-aaral na ang interpretation hindi galing sa tao, kundi galing sa Holy Spirit. Galing mismo sa salita ng Diyos. The Bible interprets itself. Ang kailangan mo lang gawin, comparing Scripture with Scripture. Rightly dividing the word of truth. That is the perfect method sa pag-aaral ng Biblia. Huwag kang gagawa ng sarili mong paraan. Ang paraan ng Diyos, ang method ng Diyos, ang perfect. Hindi dahil nakapag-aral ka, scholar ka, may degree ka, may PhD ka, may DVD ka, reverend ka, doktor ka, ikaw na ang tama. Ang Holy Spirit lamang ang magbibigay sa atin ng kaliwanagan, ng understanding, at i-guide tayo sa lahat ng katotohanan. Amen? Dahil nga po, mga kapatid, marami ngayon nagmamalaki. Dahil sa degree nila, pinagmamalaki nila. Pakinggan nyo ako. Ako yung nag-aral. Ikaw, member ka lang. Makinig ka. Hindi ka nag-aral sa Bible School. Wala kang karapatang questionin ang turo ko. Totoo ba yan? Opo. May mga nangyayaring ganyan, mga kapatid. Walang karapatan ang member na questionin ang turo ng pastor. Kasi sabi ng pastor, mag-aral ka muna sa Bible School. Anong pinagmamalaki natin? Bible School? Na mali-mali ang takaturuan? Kailangan natin ng Holy Spirit. Amen? Ang Holy Spirit lang ang mag-guide sa atin patungo sa katotohanan. Kaya dapat magkaroon ka ng Holy Spirit. Masilyuhan ka ng Holy Spirit. Amen? Pag may Holy Spirit ka na, mag-aral ka na ng salita ng Diyos, i-apply mo ang instruction, mag-rightly divide ka. Tuloy-tuloy na yan. Maaadi ka na yan. Maaadi ka sa salita ng Diyos. Okay?
Oh, now we have received not the spirit of the world, but the spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. Para malaman natin. Kaya nga, binigyan tayo ng Holy Spirit para malaman natin ang mga bagay na libreng ibinigay sa atin ng Diyos. 13, which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth. Ang teacher natin ang Holy Ghost, hindi yung karunungan ng tao. At ang gagawin mo lang comparing spiritual things with spiritual. Anong ibig sabihin yan? Yung lahat ng nakasulat dyan sa salita ng Diyos, i-compare mo. Oho. Yan ang ginagawa natin eh. Comparing. Diba? Kinompare natin yung kay John at kay Paul. Nakita natin mga kapatid na magkaiba pala. Si John, the beloved, prophetic program sa Israel. Ang Book of Revelation para sa Israel, hindi para sa body of Christ. Amen? So nakikita natin ang kaibahan by comparing Scripture with Scripture. Amen. Oh, sabi ni Brother Froilan Yakas Gimulatan, amen, amen. Blessed morning to all brethren. Brother Clifford Onalima, ano po dapat gamitin, Pastor, kasi nakasanayan na namin gamitin yung Lord's Day? Anong gamitin? Maganda po na ano? Blessed day of Ha? God's grace. Blessed Day na lang. Oh. Blessed Day. Blessed Sunday. Oh. Blessed day of God's grace. Okay, sabi ni Brother Ranilo, secrets of men according to my gospel secret, keep secret since the world began. Okay. Si Brother Berhel, amen. Amen. Yan, mga comment ni Brother Ranilo, mga verses, Romans 6:4, 1 Corinthians 12:13, Ephesians 4:5. Ang lahat ng iyan ay Holy Spirit baptism. Amen, amen. One baptism tayo sa dispensation of grace. Holy Spirit baptism. Brother Berhel Tolomya, ang dami ko kaaway na pastor dahil dyan kasi nireject ko daw yung water baptism. Nanay Mercedita, amen, Pastor, sa Holy Spirit naman talaga di kailangan na mailubog sa tubig. Amen. Brother Carlo, amen. And then Brother Ranilo, blessed the day of the grace of God ang dapat gamitin instead of Happy Lord's Day. Okay, Brother Ranilo, of blessed day of grace. Sabi ni Sister Emilita Labugen, sabi po nung unang church na kinabilangan ko noon ng 5 years, ay pag di daw kami magpapabaptize, magiging bisita na lang kami sa langit. Kaya confused na sa amin noon kasi sabi nila noon na kapag inaccept namin si Jesus as our personal Savior, may karapatan na kaming maging anak ng Diyos. Tapos pag di ka nagpabaptize, bisita ka na lang sa langit. May anak ba ng Diyos na magiging bisita sa langit? Salamat sa Panginoon at inalis niya kami sa church na yon. Amen. Okay, glory to God. Sister Lori La Chica, perfect talaga ang plano ng Diyos. Ang karunungan ng sandibutang ito ay kamangmangan sa harapan ng Diyos. Amen. Alright, okay. Si Brother Ranilo, 1 Corinthians 16:15, biblically and scripturally true that God's word can be addictive. Okay, amen. So, yun po, ano? Dito tayo magtapos, mga kapatid. So, eksaktong alas 8. Salamat sa pag-join po ninyo. So, itutuloy natin ito kung hindi tayo busy mamayang gabi dahil may pupuntahan po kami. So, tutuloy po natin, no? So, yun po ang atin na tuloy-tuloy na pag-aaral, rightly divided. Okay, huwag tayong magpadaya sa mga tradisyon ng tao, filosofiya, karunungan ng tao.
Okay, mag-aral tayo sa sarili natin. Ang Holy Spirit ang ating teacher, tayong lahat ay estudyante. So ako po ay hindi po magdominion ng inyong faith. Ako po ay helper ng inyong joy. Kapwa ninyo mag-aaral ng salita ng Diyos. Salamat po, and to God be the glory. Okay, mag-close tayo sa prayer. Si Brother Ranilo naman ang mag-pray. Mapagpalang umaga sa ating lahat. Hilingin natin sa Panginoon na gabayan tayo sa ating pang-araw-araw na gawain. Salamat, O Lord God, sa binigay niyo sa amin na pangunawa sa iyong salita. At sana rin yung mga kapatiran namin na maunawaan nila ang rightly dividing the word of truth, O Lord God. Salamat sa lahat at mapagpalang umaga sa ating lahat na mga kapatiran sa Panginoon. Salamat at ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus Christ. Amen. Amen, amen. Nag-breakfast na tayo? Di pa pala. Nag-breakfast tayo. When men sinned in the garden, that sin Jehovah could not condone. The blood shed of animals could not forever sin atone. Alright. But